Alam mo ba na pwede mong gamitin ang accounting as an early warning system ng negosyo mo? Hello everyone, I am Iza Estenopo. I am a certified public accountant and ito po ang episode 6 ng ating podcast na Negosyo at Numero at ang title po ng episode na ito ay Discovering Red Flags Before It's Too Late. Alam mo ba na pwede mong gamitin ang accounting as an early warning system? So, pag-uusapan natin itong topic na hindi mo sana maranasan 'to, pero dapat mo talagang maintindihan. So, ano ba yung mga red flags sa negosyo mo at papaano mo magagamit ang accounting para malaman mo yung red flags na yon at para masolusyunan mo bago pa siya maging krisis ng negosyo mo. Maraming mga negosyante na nagsasabing, "Biglaan na lang kaming nagkakaproblema." Pero in reality, may mga warning signs na matagal nang lumalabas pero hindi lang natin napapansin. Alam mo ba na accounting shows you kung may mismanagement, kung may internal fraud, kung may silent leakage, kung may mga maling desisyon na nagagawa ang isang owner ang operations natin. At ang tanong, nakikinig ba tayo sa numbers natin? Ano-ano ba yung mga signs of mismanagement or internal fraud? Here are common red flags na makikita mo sa accounting. Of course, bigla ang spike ng expenses na wala namang malinaw na explanation. Ano pa, cash shortages kahit stable naman ang sales. Ano pa nga ba? Madalas na adjustment sa books, inventory losses na paulit-ulit. At of course, another thing is walang segregation of duties. For example, o iisang tao ang may hawak ng lahat. Wala namang sinabing may fraud agad doon sa mga ganong senaryo. Pero ang ibig sabihin, may risk. At sa negosyo, risk ignored equals crisis later. So, pag-usapan din natin yung declining gross profit margin. Yung gross profit margin, 'di ba kinompute natin 'yon do'n sa, natitira from our sales less cost of goods sold. Tapos, yung natira doon dini-divide natin sa sales para makuha natin ang gross profit margin. So, kapag declining 'yon, puwedeng maging red flag siya. So, maraming business owners na masaya kasi tumataas ang sales. Pero 'pag bumababa ang margin, ibig sabihin kasi 'di ba mataas nga yung sales natin, pero tignan natin yung gross profit margin natin. So, puwedeng tumataas ang cost without control. Ibig sabihin basta na lang ba tayo gumagastos? Ano pa, puwedeng mali ang pricing, puwedeng may wastage, puwedeng may inefficiency, or puwedeng may leakage sa operations. Alam mo ba na kapag hindi mo inaksiyunan 'to, kahit lumaki ang sales, puwedeng lalong lumaki ang problema. Another thing, late filings for example ng mga tax obligations natin sa business or unbalanced accounts or anything na late. So, puwedeng hindi lang ito compliance issue for the business. They reveal deeper issues like disorganized records, weak internal controls, poor accountability, for example, or pwedeng overloaded or unchecked staff. So, pag sinabing unbalanced accounts, pwedeng may hindi naiintindihan, may hindi na kakategorize ng maayos, may minamadali, or puwedeng may napag-iiwanan o na tatapakan ng mga transactions. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng messy books ay messy operations and dapat po nating bigyan ng pansin ang mga bagay na ito. So, papaano po natin ise-set up yung internal controls or internal checking system natin sa ating mga businesses? So, hindi mo kailangang maging malaking kumpanya agad para masabi or magkaroon ng internal controls or magkaroon ng internal audit department. Pwede mong gawin itong simple check system na ibibigay ko sa'yo. First, separation of duties. Kahit basic lang. So kung kunyari ang bookkeeper mo at ang cashier mo iisa, yan po ay isang malaking red flag. So dapat paghiwalayin mo yan. Kasi po, yung dinadaanan ng pera ay dapat hiwalay sa nagre-record.
or nagbo-bookkeeping. Kaya po ang mga accountants po, 'di ba kung mapapansin ninyo, sila po yung, in charge sa data entry or sa data or sa bookkeeping. 'Yun na lang po sa basic bookkeeping, 'di ba? Wala po silang hawak na pera dapat. Kasi kapag may pumasok na pera, pwede po yang hindi ilista. So ang anong mangyayari, mapupunta sa bulsa, puwedeng magkaroon ng nakawan. So segregation or separation of duties is a must. Kaya tignan niyo po kung ano po yung mga ginagawa ng mga employees ninyo. Make sure po na wala po sa kanila yung maraming-maraming hawak na red flag po kapag sila yung naghawak ng ilang pirasong trabaho or ilang trabaho na dapat ay hindi magkakasama sa isang empleyado. So another check system, monthly reconciliation. Dapat may bank reconciliation, inventory reconciliation, and receivables reconciliation. Pag bank reconciliation, make sure po na yung balance ng books mo, ng cash mo doon sa books mo ay balance po sa bank balances ng iyong negosyo. Ano pa, yung mga inventory mo, dapat po tugma yung nasa records mo at tugma kung ano yung actual na nasa bodega mo. And of course, yung receivables mo, make sure na kung ano yung nasa records mo, tama po yon. Pwede mo pong i-double check doon sa mga customers mo by doing reconciliation meetings with them. Ano pa? Regular review of margins, for example, and for example, clear approval of expenses, hindi po yung basta na lang po gagastos. Like for example, meron po ako na-encounter na company before na talagang hawak ng kahera yung pera, then disburse na lang siya ng disburse kung ano po yung magustuhan niya, hanggang sa na-realize na lang po nila in the long run, nawawalan na po sila ng 1 million. So yun pala yung paunti-unting labas ng pera na walang approval of expenses, yun po ang naging red flag or naging cause ng naging krisis ng business na yon. And another thing, another simple check system you can do is quarterly management review using reports. Mahalaga po ang reports, mahalaga din po ang accounting reports para po malaman po ninyo o ma-check ninyo kumusta na ba ang business ninyo, and by doing quarterly management review, ay makikita nyo po yung mga red flags at masosolusyonan nyo po ito habang maliit pa po. So these small systems prevent big disasters. Kaya ngayon, tanungin niyo po ang sarili nyo. Ask yourself today, if my business is bleeding, will my accounting show it early? Because, the goal is not to fix problems late. Gusto natin see them early and to fix them early. Kasi as early as now, habang maliit pa, mas konti pa po yung poproblemahin natin, mas mabibigyan natin ng pansin at solusyon yung mga dapat iayos para hindi na po tayo mamroblema in the long run at hindi na siya maging business crisis. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating episode 6 ng ating negosyo at numero. Maraming salamat po. This has been Iza Estinopo and God bless us all.